Namataan ni Lily ang pagparada ng mamahaling sasakyan ng kanyang amo sa labas lamang ng coffee shop na kanyang pinagtatrabahuhan. Siya lamang mag-isa ang naroon sapagkat nagpaalam ng umalis ang dalawa pa niyang kasamang mag-asawa. Titigil na raw ang mga ito sa pagtatrabaho doon. Maliit lamang ang coffee shop, ngunit mamahali ng kape na kanilang isinaserve sa mga customer. Kaya naman niya ang trabaho kahit na mag-isa lamang siya. Ngunit kailangan talaga niya ng makakasama kahit isa lang. Natanaw na nga niya ang pagpasok ng kanyang madamsita sa coffee shop nito at nakasunod dito ang isang matangkad na lalaki. Kaagad na napukaw ang kanyang atensyon sa lalaki. Bukod sa matangkad, ay matipuno rin ang katawan nito. Kaagad niyang binati ang amo at ipinakilala rin siya nito sa lalaking kasama nito. Sinabi nitong ito raw ang bagong makakasama niya roon sa coffee shop. Natuwa naman si Lily dahil sa makakatrabaho niya ang gwapong lalaking nasa harap niya na nagngangalang Leon. Nagkamay silang dalawa at nakaramdam si Lily ng kilig sa paglapat ng kanilang mga palad. Hindi lamang niya ipinahalata ang kanyang pagkawala sa sarili at masyado namang nakakahiya kapag nalaman ng amo niya ang bagay na iniisip niya tungkol sa bago niyang kasama sa trabaho. Hindi naman siya masisisi na makaramdam ng kilig at talagang kakaiba ang karisma ng lalaki. Dumaan lamang pala doon ng amo niya para ihatid si Leon. Nang sa ganon ay makapagsimula na itong magtrabaho. Ang iniisip ngayon ni Lily ay kung kasama rin ba niyang titira si Leon sa bahay na pinagpatirahan sa kanila ng kanyang amo. Nang hindi pa kasi nakaalis sa trabaho ang mag-asawang kasama niya, ay 3 silang natutulog sa bahay na yon. Naiisa lamang ang silid. Gayunpaman, komportable sila ron at wala silang ibang pinoproblema. At saka na lamang siguro niya iisipin ang bagay na yon. Mamaya pa naman kasi babalik ang kanyang madamsita para sunduin sila pagkatapos magsara ng coffee shop. Mabuti na lamang at hindi mahiyaan si Leon. Mukhang nakapagpalagayan kaagad sila ng loob at mabilis lang din itong natuto. Madali lang naman ang trabaho ron kaya siguro ganoon. May mangilan-ngilan ding nagkakapi doon sa shop, ngunit kadalasan ay take-out ang natatanggap nilang order. Nang araw na yun ay tapos na ang tanghalian at kaunti na lamang ang customer na kanilang inaasikaso. Masipag naman si Leon kaya walang naging problema si Lily. Mukhang alam na rin ito ang lahat ng gagawin at hindi niya na ito kailangan pang utusan. Nagkukusa na itong kumilos kaya kahit papano ay hindi siya nahirapan. 4:00 ng hapon ang schedule ng pagsasara ng shop. Sa ganoon ding oras sinusundo sila ni Madam Sita para ihatid pa uwi. Nang sa ganoon ay makolekta nito sa kanya ang kinikita ng shop sa ganoong araw. Hindi nga nagtagal at dumating na si Madam Sita. Kaagad niyang inabot dito ang kita ng shop at sabay na silang lumabas. Hindi nga siya nagkamali kanina. Sinabi sa kanya ni Madam Sita na sa iisang bahay nga lang sila mag-i-stay ni Leon. Wala naman siyang magagawa sa bagay na yon sapagkat ang Madam Sita pa rin naman niya ang masusunod. At isa pa, gusto rin niya ang ganoong ideya. Sino ba naman ang makakatanggi sa ideyang makakasama niya sa iisang bubong ang isang gwapong lalaki? 1 minuto pa nga at lula na sila ng sasakyan ng Madam Sita nila hanggang sa marating nila ang bahay na tinutuluyan niya. Doon na pala nang galing si Leon at Madam Sita sapagkat nang pumasok sila sa loob ay naroon na ang mga gamit ni Leon. Nagpaalam nang umalis ang kanilang amo at naiwan silang dalawa. Inaya niya na si Leon sa silid at meron naman yung 2 higaan. Hindi naman siya natatakot na silang dalawa lamang ang naroon at batid niyang matinong lalaki naman si Leon. And besides, kung may gawin man ito sa kanya ay pabor yun sa kanya. Sino ba ang tatanggi sa kagwapuhan ni Leon? Inayos na nga ni Leon ang mga gamit nito sa lagayan at itinuro naman niya rito ang banyo kung saan pwede itong maligo. Nauna na rin siyang maligo sapagkat nanlalagkit ang kanyang katawan. Pagkatapos niyang maligo, ay nakita niyang nagsaing na pala si Leon. Mukhang alam na nito ang mga gagawin.
Kaya tiyak niya na hindi siya mahihirapang kasama ito. Nagmistula tuloy silang mag-asawa. Natawa na lamang si Lily sa naisip. Sa tingin naman niya, hindi nagkakalayo ang edad nila ni Leon. 23 anyos na siya at wala siyang boyfriend. Kung sakali mang magkamabutihan sila ni Leon, ay hindi siya magdadalawang isip na gawin itong boyfriend ura-urada. Masyado siyang advance mag-isip ngunit ganoon talaga siya. Mas mabuti ng advance kaysa walang utak at hindi nag-iisip. Siya na lamang ang nagluto ng ulam para sa kanila ni Leon. Pagkatapos ay sabay na rin silang kumain ng hapunan. Maraming kwento si Leon. Ngunit isa lang ang ikinadismaya ni Lily. Nang sabihin nito na meron na itong girlfriend. Ibig sabihin ay wala na siyang pag-asa pa rito. Mukhang bigla siyang nanamlay sa narinig. Tinapos na nila ang pagkain at siya na ang naghugas ng kanilang pinagkainan at siya naman talaga itong babae. Siya dapat ang gumawa ng mga ganoong bagay at ayaw niyang inaasa pa yun sa iba. Pagkatapos maghugas ay pumasok na siya sa silid at naabutan si Leon na walang suot pang itaas. Nagbibihis pala ito at hindi man lang nito tinakpan ng matipuno nitong katawan. Halos matulala si Lily sa nakitang tanawin. Tumungo na siya sa kanyang higaan at naroon naman sa kabilang side ng silid ng higaan ni Leon. Hindi tuloy siya makapagsalita at nanuyo ang kanyang lalamunan. Buong buhay kasi niya, noon lamang siya nakakita ng hubad na katawan ng isang lalaki bukod sa mga kapatid niya. Kinuha na lamang niya ang kanyang phone at saka na pa simpleng nag-scroll doon. Iwinaksi niya sa kanyang isip ang kanyang nakita. Mabilis nga na lumipas ang araw. Mag-iisang buwan na si Leon sa pagtatrabaho sa coffee shop. Kaya mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa ni Lily. Nang araw nga na yon ay maaga silang sinundo ni Madam Sita at sakto nga dahil birthday rin ni Leon ng araw na yon. Sinabi ni Leon na nais nitong mag-celebrate ng birthday nito sa bahay na tinutuluyan nila. Kaya nang makauwi si Madam Sita, dumiretso silang dalawa sa pamilihan. Nag-ambag din si Lily nang sa ganoon ay regalo na rin niya yun sa kaarawan ng lalaki. Hindi naman ganoon kadami ang mga lutong pagkain na binili nila. Pagod na kasi sila kapag sila pa ang magluluto, kaya't bumili na lamang sila ng alak at balak nga nila na uminom. Bandang 4:00 ng hapon, nang sabihin sa kanya ni Leon kung ayos lang ba raw kung dadali nito sa bahay na tinutuluyan nila ang girlfriend nito. Alam niya na kapag nalaman ni Madam Sita ang ginawa ni Leon, ay hindi nito yun magugustuhan. Ngunit dahil birthday naman ng lalaki, hindi na lamang siya magsusumbong kay Madam Sita. Mabigat man sa loob ay pumayag si Lily, kahit pa sa loob-loob niya ay naiinggit siya. Bakit kasi huli na nang makilala niya si Leon? At bakit kasi may girlfriend na ito? Sana nagkaroon pa siya ng pag-asa. E di sana, mas magiging masaya siya at kasama niya sa trabaho ang magiging boyfriend niya. Nagpasya na nga siyang umuwi habang si Leon naman ay susunduin daw muna ang kasintahan nito. Nang marating ang bahay na tinutuluyan, ay kanya nang inayos ang mga pagkain na kanilang binili. Pagkatapos lamang ng ilang minuto ay dumating na nga si Leon kasama ang girlfriend nito, na nagmistula ng clown sa kapal ng make-up. Unang kita pa lamang ni Lily sa babae ay alam niya na kung anong klaseng babae ito. May pagkamaarte ito at mukhang mahilig makipag-flirt. Oo. Valid na ayos lang na makipag-flirt ito ng husto kay Leon dahil nga sa boyfriend nito ang lalaki. Ngunit batid niyang sinasadya talaga nito na inggitin siya. Hindi niya alam kung bakit sa gwapong itsura ni Leon ay ito lamang ang naging girlfriend nito. Hindi kagandahan at mukhang mapupulot lamang sa tabi-tabi. Ayaw niyang manghusga. Pero sinasabi lamang niya kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata. Sa totoo lang, kalad-karing klase ng babae ang girlfriend ni Leon. Bigla tuloy siyang natuwa. Natuwa siya dahil mukhang hindi naman seryoso si Leon sa babae. Mukhang pampalipas oras lamang nito ang babae at halata naman na isa lang ang habol nito sa girlfriend nito. Ibig sabihin,
May pag-asa pang maghiwalay ang dalawa. Nagpasya muna silang kumain bago simulan ng kanilang inuman. Nakisabay na lamang siya sa dalawa kahit na hindi naman siya kinakausap ng babae at na kay Leon lamang ang buong atensyon nito. Habang nakatahimik lang siya, naobserbahan niyang malakas uminom ang babae dahil nakailang shots na ito. Habang si Leon naman ay pa-chill-chill lang sa isang tabi, habang pasimpleng hinihimas ang legs ng girlfriend nito. Itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang phone, sapagkat pakiramdam niya ay sa kanya ginagawa ni Leon ang bagay na yon. Hindi niya mapigilang mag-init lalo pa at kulang na lamang gumawa ng milagro ang dalawa sa kanyang harapan. Siya ang tinatablan ng hiya sa ginagawa ng mga ito. Marami pa silang pinagkwentuhan ni Leon, hanggang sa marinig niyang nag-aya ng matulog ang girlfriend nito. Alam din naman niya kung anong klaseng tulog ang nais nito, kaya bahagya na lang siyang natawa. Sinabi niya sa mga ito na siya na ang bahalang magligpit ng kanilang pinagkainan. Baka kasi maabutan pa ni Madam Sita kinabukasan ng kanilang kalat. Natapos na siya sa paglilipat at nahugasan na rin ng kanilang pinagkainan nang magpasya siya na pumasok sa loob ng silid. Nakalimutan niyang naroon pala ang girlfriend ni Leon at huli na nang mapagtanto niya yon. Naabutan niya ang mga ito na gumagalaw sa ibabaw ng higaan ni Leon habang natatakpan ng kumot ang mga katawan. Pilit man niya yung hindi pansinin ay talagang nakakatawag pansin ng ingay ng babae. Tila ito sinasaniban at talagang hindi nito kayang pigilan ng ingay. Dala siguro ng ligayang nalalasap nito ng mga oras na yon. Mukhang sarap na sarap ito at talaga namang naririnig pa niya ang pakiusap nito sa nobyo na kung maaari ay wag itong huminto. Pinili na lamang ni Lily ang mahigana. Naririnig pa rin niya ang ginagawa ng dalawa, ngunit wala naman siyang magawa. Maya-maya ay isang ingay mula kay Leon ang kanyang narinig, na siyang naging dahilan kung bakit nagsitayuan ang kanyang balahibo sa batok. Nagustuhan niya ang kanyang narinig at hindi niya napigil na mapakagat-labi. Pakiramdam niya ay siya ang babaeng kaulayaw ni Leon ng mga oras na yun. Hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang sumasabay sa dalawa. Ini-imagine niya ang ginagawa ng dalawa at hindi niya maintindihan kung bakit pati siya nakakaramdam ng ligaya. Napakagatlabi pa siya at talagang ninamnam ang bawat tunog na kanyang naririnig. Nakapatay na ang ilaw, ngunit aninag pa rin ang galaw ng kama na kinaroroonan ng dalawa. Maging ang mga mararahas na paghinga ng babae at ang paghabol ng hininga ni Leon ay kanyang naririnig. Muling napakagatlabi si Lily at nagsimulang laruin ang kanyang sarili. Hindi rin kasi siya makapagpigil. Babae lang siya at hindi maiiwasan na makaramdam ng pangangailangan. Kaya naman hindi na nag-isip si Lily at sinabayan niya na ang ginagawa ng dalawa. Hindi naman mahahalata ng mga ito yun, sapagkat nakatalukbong siya ng kumot at tahimik lamang siya. Isa pa, busy naman ang dalawa sa ginagawa. Kailangan din niyang mailabas ang init ng kanyang katawan, kaya gagawin niya ang bagay na alam niyang makakapagpaligaya rin sa kanya. Umabot ng halos kalahating oras ang session ng dalawa sa kabilang kama. Habang si Lily naman, patuloy pa rin sa pagsabay sa kanila. Literal na sobrang init ng kanyang pakiramdam sapagkat nakatalukbong pa rin siya ng kumot. Namawis tuloy siya ng husto. Patuloy pa rin ang mahihinang pag-iingay ng babae. Ngunit kahit siguro bulong lang yun, maaabot pa rin ang pandinig ni Lily. Ilang saglit pa tagumpay nga niyang narating ang pinakadulo at natanaw ang kagandahan ng langit. Walang katulad sa ganda na tila ba ayaw niya nang bumalik pa sa kasalukuyan. Huminto na rin ang ingay na kanyang naririnig kaya naman inayos niya na ang sarili at humanda ng matulog. Mukhang maging siya ay napagod ng sarili. Hindi nga lang katulad ng girlfriend ni Leon na literal na nadiligan.
Kinabukasan, maagang nagising si Lily at nakitang nakagayak na si Leon. Mukhang aalis na ang girlfriend nito. Mabuti at alam ni Leon na hindi pwedeng abutan ng kanilang madamsita ang girlfriend nito na natutulog doon. Inihatid na nga ni Leon ang girlfriend nito sa labas ng bahay. At nang makasakay na ito sa tricycle ay saka naman dumating ang sasakyan ng kanilang amo. Umalis na nga sila upang pumunta sa coffee shop ng mga 6:00 ng umaga. Tiyak na mahaba na naman ang araw sa trabaho. Ngunit kailangang pagtiyagaan sapagkat yun lamang ang alam niyang trabaho sa ngayon. Karaniwang araw lamang yun para sa kanila ni Leon. May mga bagong customer silang pinagsisilbihan at kadalasan ay ang kanilang mga suki. Lumipas ang mga oras hanggang sumapit ang tanghalian. Sabay silang nagtanghalian ni Leon at wala namang masyadong nangyari ng araw na yun. Talagang pareho lamang silang naburyo pagsapit ng tanghali. Hanggang sa naalala ni Lily ang ginawa niya kagabi habang kasiping ni Leon ng girlfriend nito. Sa kalagitnaan ng matinding sikat ng araw sa tanghaling yun, nadagdagan ng init na nadarama ni Lily sa mga bagay na kanyang naalala. Kinagabihan, pakiramdam ni Lily ay napagod siya ng husto. Bahagyaring masama ang kanyang pakiramdam at hindi niya alam kung makakapasok ba siya sa trabaho kinabukasan. Mabuti na lang at si Leon na ang nagsaing at nagluto para sa kanilang hapunan. Sinabi rin kasi niya rito na masama ang kanyang pakiramdam. Sa katunayan na inilagaan siya ni Leon na siyang ikinatuwa niya. Hindi tuloy niya mapigilang mangarap palalo na sana siya na lang ang girlfriend ni Leon. Ngunit kahit ano pa ang gawin niya ay magkatrabaho lamang talaga sila ng binata. 9:00 ng gabi ay gising pa rin si Lily. Nilalamig siya, ngunit nakainom naman na siya ng gamot sa lagnat. Hindi naman nagaanong masama ang kanyang pakiramdam. Maya-maya ay nakaramdam siya ng pagkauhaw, kaya naman bumangon siya at bumaba sa kanyang higaan. Dahan-dahan niyang tinungo ang nagsisilbing kusina ng bahay na yun para sana uminom ng tubig. Ngunit nakabangga niya ang isang pamilyar na bulto. Si Leon. Natigil silang pareho sapagkat bahagyang madilim doon. Tanging ang liwanag lamang na nagmumula sa labas ng bahay ang nagsisilbi nilang ilaw. At sa hindi malamang dahilan, pareho silang napatulala ni Leon. Walang damit pang itaas ang binata. Siguro ay lumabas ito dahil nainitan. O baka naman ay uminom din ng tubig. Ang kanilang posisyon ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa sistema ni Lily. Bahagya siyang nakatingala sa mukha ni Leon habang ang kanyang dalawang kamay ay nakatukod sa dibdib nito. Bahagya naman itong nakayuko sa kanyang muka at nagmistulang umikot ang lahat sa paligid nila. Nakakadala ang titig na iginagawad ni Leon sa kanya. At natatakot siya na baka hindi niya magawang kontrolin ng kanyang sarili at magawa niyang halikan si... Hindi niya natapos ang anumang iniisip ng sa isang iglap lamang, nagawa na siyang halikan ni Leon. Isang nakakagulat na halik ang iginawad nito sa kanya na halos ikalunod niya. Ang kaninang lamig na kanyang nararamdaman ay napalitan ng init. Init na siyang naging dahilan kung bakit napakapit na siya sa batok ng lalaki. Hanggang sa lalo pang lumalim ang pinagsasaluhan nila at nawalan na siya ng kontrol para mag-isip pa ng kung ano-ano. Ang tanging nasa isip niya na lang kung paanong biglang nawala ang bigat ng katawan niya at para na siyang hinihili sa sobrang gaan ng kanyang pakiramdam. Ayaw niyang matapos ang sandaling yun, kaya hindi na siya nag-isip pa at hinayaan na lang si Leon na gawin kung ano man ang gusto nito. Basta ang mahalaga ay gagawin nila ang idinidikta ng kanilang mga katawan. Ilang saglit pa nga at hindi na malayan ni Lily na nakarating na sila sa kwarto. At doon mismo sa kanyang higaan ay dinala siya ni Leon at dahan-dahan siyang inihiga ron. At doon ay pinagsaluhan nila ang mainit na sandali, walang kasawaan at tila ba sila magkasintahan na matindi ang nararamdamang pagmamahal sa isa't isa. Ganoon ang pakiramdam ni Lily ng mga oras na yun.
Yun man ang unang karanasan ni Lily, ay hindi siya nagsisi sapagkat naramdaman niya ang labis na ligaya sa piling ni Leon. Hindi niya halos maipaliwanag ang kaligayahang kanyang tinatamasa sa piling ng lalaki. Gusto niyang sumigaw at ibulong ng paulit-ulit ang pangalan ni Leon. Sa mga kilos nito ay tugma ang pangalan nito sa ginagawa. Para itong Leon na uhaw at gutom na siya ay nilalapa. Kaya halos mapugto ang kanyang hininga. Naalala tuloy niya ang ginawa ni Leon sa girlfriend nito doon mismo sa kabilang kama. Kaya pala ganoon na lamang ang ligayang kanyang nahihimigan sa boses ng babae. Dahil ganun pala yun. Talagang hindi maipaliwanag sa sobrang sarap. Hapong-hapo na si Lily, ngunit ayaw niyang matapos ang sandaling yun. Hindi niya gusto na siya lang ang nag-enjoy habang si Leon ay naiwan sa ere. Kaya naman sa kabila ng pagod na kanyang nararamdaman dahil ilang beses na siyang nag-orgasmo, pilit niyang sinabayan si Leon hanggang sa tuluyan na rin itong bumagsak sa kanyang dibdib. Hinayaan niya si Leon na manatili sa ganoong posisyon hanggang sa unti-unti na ring bumalik sa normal ang kanilang paghinga, kaya naman hindi na napigil pa ni Lily ang makatulog. Kinabukasan ay hindi nakapasok si Lily sa trabaho. Hindi dahil sa may sakit siya, kundi dahil masyadong napagod ng katawan niya dahil sa ginawa nila ni Leon. Sinabi na lamang niya sa kanilang amo na masama ang kanyang pakiramdam, kaya si Leon na lamang ang mag-isang papasok. Sinabi rin ng kanilang madam na half day lang naman daw silang magbubukas, kaya magpahinga na lamang daw si Lily sa bahay. Nakatingala siya sa kisame at iniisip ang mga nangyari sa kanila ni Leon. Iniisip niya kung paano kaya niyang maaagaw si Leon sa girlfriend nito. Nais niyang angkinin na ang lalaki. Nais niya itong tuluyan ng mapasa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano. Kung bakit kasi huli na siya. Sa natikmang ligaya sa piling ni Leon, tiyak na hanap-hanapin yun ng katawan ni Lily. Kailanman ay hinding-hindi niya yun makakalimutan. Ngayon pa nga lang nakalahating oras pa lamang niyang hindi nakikita si Leon, ay sobra niya na itong namimiss. Hinahanap-hanap niya ang init ng katawan nito, nakagabi lamang ay pinaramdam nito sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lily. Hindi niya alam kung mauulit pa kayang muli ang nangyari sa kanila ni Leon. Pagkatapos niyang mag-lunch ng araw na yon ay nagpa siyang lumabas at may kailangan siyang bilhin sa kalapit na minimart. Mainit ang panahon at pawis na si Lily nang makauwi. Bitbit niya ang kanyang mga pinamili kaya naman nang makarating sa bahay ay kanya yung inilapag sa mesa. Hindi pa siguro nakauwi si Leon at walang kahit na anong ingay siyang naririnig. Uminom muna siya ng tubig upang pawiin ang uhaw na kanyang nararamdaman. Nang mahagip ng kanyang mga mata ang bag na kadalasan, ay dala-dala ni Leon sa tuwing papasok sila sa trabaho. Biglang napangiti si Lily. Baka nasa kwarto lamang si Leon at nagpapahinga. Half day lang ang work kaya baka nga dumating na ito. Pumasok siya sa kwarto ngunit wala rin doon si Leon. Naisip niya na baka lumabas lang ito, nang makarinig siya ng kalabog sa banyo. Kumunot ang kanyang noo at tinungo ang gawin nun. Walang ano-ano niyang binuksan ang pintuan ng banyo at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita si Leon sa loob ng banyo. May kasama itong babae, ang girlfriend nito, at gumagawa ang mga ito ng milagro. Halos lumuwa ang mga mata ni Lily nang malinaw niyang nakita ang magkaisang katawan ng dalawa. Pawis na pawis si Leon at napatitig lamang sa kanya. Hindi man lang natinag ang mga ito at nanatili sa posisyon. Siya naman ang nakaramdam ng hiya kaya naman isinara niya ang pinto ng banyo. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Naiinis siya at naiinggit. O mas madaling sabihin na nagseselos siya. Gusto niyang hablutin ng babaeng yun palabas ng bahay. Ngunit ano naman ang karapatan niya para gawin yun sa girlfriend ni Leon? Ang nangyari sa kanila ay malinaw na sa kanya na hinding-hindi na mauulit pa.
Kahit ano pang gawin niya, babalik at babalik pa rin ito sa girlfriend nito kahit ano man ang mangyari sa pagitan nila. Habang siya ay ginawa lamang para usan ng gabing yun. Ibang klaseng kirot sa dibdib ang naramdaman ni Lily sa naisip. Hinintay niyang lumabas ang dalawa sa banyo, ngunit nagtagal pa ang mga ito ron. Nilibang na lamang niya ang kanyang sarili sa ibang gawain sapagkat naninikip na ang kanyang dibdib. Sa tuwing naiisip niyang nagpapakaligaya ang dalawa sa loob ng banyo. Sa kanya na dapat si Leon. Ayaw na sana niya itong ipatikim sa iba. Ngunit wala naman siyang magagawa ukol sa bagay na yon. Sino ba naman siya? Napabuntong hininga siya nang lumabas na nga ang dalawa na bakas ang pagod sa mga muka. Mukhang nagpakasawa nga talaga ang mga ito sa pagpapaligaya sa mga sarili. Walang kahit na anong salitang narinig si Lily nang ihatid na ni Leon ng girlfriend nito sa labas. Nang bumalik ang binata ay isang ngiti ang iginawad nito sa kanya at kaagad siyang tinanong kung ayos na daw ba ang pakiramdam niya. Isang tango lamang ang kanyang sinagot dito. Ayaw sana niya itong kausapin ngunit hindi niya ito kayang tiisin. Akmang papasok na ito sa kwarto nang pigilan niya ito. Nais niya itong tanungin tungkol sa nangyari sa kanila. Kung ano ba ang iniisip nito at nagawa nito ang bagay na yon. Ngunit hindi niya nagawang magsalita. Nagulat na lang siya nang magsalita si Leon. Namimiss mo ba yung ginawa natin kagabi? Pwede pa naman kitang pagbigyan. Kaya ko pa naman kahit papano. Wika ni Leon habang nakangiti sa akin. Hanggang sa muli na naman siyang nadala sa paanyaya ni Leon at humantong na naman sila sa kama. Hindi niya inisip na katatapos lamang ni Leon na paligayahin ang girlfriend nito at ngayon ay siya naman. Ngunit ano ang magagawa niya kung yun ang gusto ng katawan niya? Gustong gusto niya ulit maramdaman ang bagay na yon. Kaya kahit na maraming iniisip ay muling may nangyari sa kanila ni Leon. Sa pagkakataong yon, pakiramdam ni Lily ay mas naadik yata siya kay Leon. Nagtuloy-tuloy ang ganoong tagpo nila ni Leon. Palagi nitong dinadala ang girlfriend nito sa bahay at harap-harapan ng mga itong ginagawa ang bagay na yun sa kanyang harapan. Pagka-uwi naman ng girlfriend nito, siya naman ang papalit at ayos lang yun sa kanya. Basta maramdaman lamang niya ang init ng pagmamahal ni Leon. Hanggang sa isang araw ay may nangyaring hindi niya inaasahan. Ilang araw nang masama ang pakiramdam niya at napag-alaman niyang nagdadalang tao siya sa anak nila ni Leon. Matutuwa na sana si Lily ngunit naunahan siya ni Leon. Namanhikan na ito sa girlfriend nito sapagkat nabuntis rin ito ang babae. Talo talaga si Lily sapagkat hindi siya ang kasintahan. Umalis na rin si Leon sa pagtatrabaho, kaya't pinili na lamang ni Lily na itago ang pagbubuntis niya sa maling lalaking kanyang minahal. Kung sana ay hindi lamang siya nagpadala sa kanyang karupukan. Sana ay hindi ganoon ang magiging buhay niya. Hindi na sana siya nabansagang isang disgrasyada ng kanilang pamilya.